Pilipinas and good morning world sa ating mga bayang OFW at mga bayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Saan ay kailan tayo dyan? Magandang ating gising at sa kondisyon po ang ating umaga. Mga bayan ko, lagi pa itong i-remind sa inyo araw-araw na sana every morning mag-pray to sa Panginoon. Magpasalamat tayo na ngayong araw gumising ka pa, huminga ka pa at saka napanood mo ang vlog ni Sir Ivan. Okay? Sa mga kabayan para magiging blessed tayo the whole day. Sa mga nagkakape dyan, sa mga nag-breakfast, sa mga nandyan pa sa kalang trabaho at wala po galing sila mga trabaho, welcome dito sa ating panibagong episode, panibagong balitaan dito sa ating channel sa Jarabe TV. Kung sa mga kabayan, pag-usapan ho natin yung mga kwento dyan sa Pilipinas, mga nangyayari po sa loob-labas ng politika at pag-usapan rin natin ang mundo po ng showbiz. Workers mga kabayan, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang ginawang radyo ng ating mga kabayan, pero hanggang ngayon ay bulol pa rin. Sa mga kabayan, isa po sa tinuusapan ngayong araw si Rendon Labrador. Yes, si Rendon mga kabayan, kasi nga nakita ko sa kanyang mga bagong post na kung saan binuwiltahan niya dito at saka siniraan niya dito yung mga Marcos supporter at saka yung mga Marcos loyalist mga kabayan. Di ba alam ho natin na yung halos lahat na po ng kanyang social media account ay na-deactivate na mga kabayan. Pati nga ang kanyang Facebook Messenger at saka yung kanyang Gmail mga kabayan, deactivated na po. Hindi rin siya makapag-send dito ng email. So ngayon, ang kanyang mga kabayan, sa tingin niya, yung mga Marcos loyalist daw o saka yung mga Marcos supporter ang nagmas report sa kanyang account mga kabayan. Abay, gunggong talaga to. Kasi alam ho natin kung sino po yung nagmas report sa kanyang mga accounts. At saka one thing, Rendon Labrador, hindi ho yan gawain po ng mga Marcos supporter na mahilig po magmas report ng mga accounts. Hindi po ganyan. At alam ko na alam mo kung sino po yung nagmas report. Pero kaya lang, nakikita ko ito mga kabayan, mukha siya ditong takot na sa mga fans po ni Vice Ganda. Mamaya, meron po akong nakita po ng mga ebidensya mga kabayan. Ito, talagang malakas ito na prueba na sila po dito ang nagmas report sa mga account po ni Rendon Labrador. Gusto kong isampal sa kanya mga kabayan. Isiniraan niya dito yung mga Marcos supporter. Alam nyo, di ba minsan mga kabayan na ipinagtatanggol ko pa dito si Rendon Labrador? Di ba nakita ko natin yan? Kasi nga naniwala si Sir Ivan na yung mga banat niya minsan makaabayan doon po sa mga concern na mga issue sa panggoberno natin, nakatulong naman po. Pero hindi lahat. Kaya nga kahit alam ko na marami dito mga viewers na ayaw po kay Rendon Labrador, pero ipinakita ko pa rin dito makaabayan ang kanya mga post po. Kasi nakatulong po yon. Pero dito gusto ko siyang pitikin makaabayan ang kanyang tenga para matayuhan itong gunggong nito at isampal natin sa kanya ang mga ebidensya na nakalap ni Sir Ivan. Okay? So mamaya babalikan natin siya. Mas pag-usapan rin po natin makaabayan, ito pong sabi nila ng mga pinklawan, ng mga anti-Marcos na nag-resign daw itong si Department of Finance Undersecretary Shilo Magno makaabayan. At syempre, sinakyan ho ito makaabayan ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na si Hitad at saka ng kanyang mga alipores at saka yung mga pinklawan ng mga vlogger makaabayan. Nagbitiw daw or nag-resign daw sa pesto itong si Shilo Magno makaabayan. Well, that is a fake news. May nakita po ako ng mga ebidensya makaabayan na hindi po siya talaga dito nag-resign bagkos siya po'y tinerminate dito ng Marcos administration. Bakit? Mamaya pag-usapan natin yan. Mas pag-usapan rin po natin makaabayan. Ito rin medyo sumabog dito si Congressman Marcoleta at saka binuwiltahan niya makaabayan yung mga mapanira dito na mga nilalang, lalong-lalo na yung grupo makaabayan na talagang gustong pabagsakin dito yung pamumuno po ni BBM, siniraan dito yung Marcos administration dahil nga dito sa pag-implement ni PBM sa EO39 price ceiling cap makabayan para sa mga bigas, abay merong ginawang hakbang dito ang isang firm. At ito'y sinaki rin po ng mga salot ng lipunan dyan sa Pilipinas, kaya sila po dito'y biniwaltahan ni Congressman Marcoleta makabayan. And of course, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagi ito marandalambaw po ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel.
And of course, as usual, siyempre mga kabayan, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumusta na nito mga kabayan ang mga pinalangga natin ng mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan din po makabayan natin, mga DDS all over the world. How are you mga kabayan? Lalong-lalo na, pasalamatan natin makabayan ang Unity Team Supporters. At lagi kong sinasabi ito mga kabayan, araw-araw na yung Unity Team Supporters po ay hindi nila iniwan hanggang ngayon. Si PBM, si Felisa Aranita Marcos at si BP Inday Sara. Mainit pa rin po ang kanang suporta sa Marcos Administration. And again, thank you so much po sa Unity Team Supporters. And of course, maraming salamat sa ating returning viewers, mga solid supporters dito ni Sir Ivan, mga suki dito sa ating channel. Thank you so much. Maraming salamat po and thank you sa mga viewers na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At saka welcome po natin mga kabayan, yung mga new subscribers, mga bagong pasok dito sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay mga kabayan, so before tayo pumunta doon sa mga issue, pag-uusapan rin po natin itong si Pura Locavega kasi nag-start na po ang hearing ng kanyang kaso mga kabayan. But before that, dito muna tayo po sa issue sa Ayungin Shoal. Kasi nakita ko sa balita mga kabayan na naging matagumpay po yung resupply mission na ginawa ng ating mga kabayan doon po sa Ayungin Shoal sa BRP Sierra Madre. Pero mga kabayan, binoli pa rin po tayo ng taga-China. So for more details, let's watch this. Naging matagumpay ang panibagong resupply mission ng Philippine Coast Guard sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pero muli na namang nangharas ang China. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Ito ang aktual na kuha kaninang umaga na hindi umano'y panibagong panghaharas ng China sa ginawang resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Makikita sa video ang maliit na supply boat ng Pilipinas na ine-eskorta ng isang barko ng Philippine Coast Guard. Nakabuntot naman sa likod at humahabol ang dalawang mas malalaking barko na ayon sa isang mapagkakatiwalaang source ay mga Chinese militia vessel. Sa di kalayuan, makikita rin ang isa pang barko umano ng China. Inilabas ang video na ito ng tanggapan ni Senate President Mig Zubiri. Bago makapasok sa Ayungin Shoal, may nakasalubong pang pulutong na mga barko ng China ang dalawa nating supply boats. Nakaabang naman ang nasa 12 barko ng China. Dalawa sa mga ito, Chinese Coast Guard vessels na nagpatay pa raw ng Automatic Information System o AIS para hindi sila ma-detect ng trackers. 10 naman ang nakaposisyong Chinese militia vessels para harangin din ang entrada ng Ayungin. Bago mag-alas 11 ng umaga, nakapasok na sa Ayungin Shoal ang dalawang supply boats ng Pilipinas. Matapos maihatid ang pagkain at tubig sa mga sundalo nating nagbabantay sa BRP Sierra Madre, bumiyahe na pabalik ng Puerto Princesa, Palawan ang ating mga barko. Ito na ang ikatlong resupply mission ng AFP Western Command sa loob ng 5 linggo. Sa kabila ng panibagong insidente ng panghaharas ng mga barko ng China, iniulat ng National Task Force for the West Philippine Sea na naging matagumpay ang resupply mission ngayong araw. Mariin nilang kinundina ang anilay illegal, agresibo at mapaminsalang asal ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa karagatang sakop ng ating exclusive economic zone. Muli ring iginiit ng NTF-WPS na lehitimo ang resupply mission dahil nasa jurisdiksyon ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Alinsunod ito sa United Nations Convention on the Law of the Sea na ipinagtibay ng 2016 Arbitral Award. Nagpaabot naman ng pagbati si Senate President Zubiri sa AFP at Philippine Coast Guard sa pinamalas silang katapangan sa resupply mission sa kabila ng pambubuli ng China. Suportado rin ng Philippine Coast Guard ang matagumpay na misyon, partikular ang panawagan kamakailan ni Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN Summit na labanan ng paggamit ng Coast Guard at Maritime Militia sa South China Sea na labag sa international law. Sa isang pahayag, iginit naman ng China Coast Guard na walang pahintulot ng kanilang pamahalaan ang nangyaring resupply mission. Binalaan, sinundan at minanmalan daw ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas nang naaayon umano sa batas. Iginit din ng China na sila ang may karapatan sa Ayungin Shoal at mahigpit daw nilang ipinagbabawal ang paghahatid ng construction materials sa nakasadsad nating barko. Nagpasalamat si Pangulong Marcos sa natatanggap na suporta mula sa Australia kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea. Sa pulong nila ni Australian Prime Minister Anthony Albanese, sinabi ni PBBM na mas lalo pa raw na engganyo ang Pilipinas na ipagtanggol ang teritoryo nito dahil sa suporta ng Australia na kaibigan at kasanggaraw ng Pilipinas. Nanindigan naman si Prime Minister Albanese na kaisa ito sa pagtataguyod ng Maritime International Law sa West Philippine Sea.
have made very clear that the claims that are being made upon Philippine maritime territory are not valid and have not been recognized and are not in conjunction or consistent with international law. Australia does support, as I said, at the East Asia Summit, the 2016 South China Sea Arbitral Award. That is final and it's binding, and it's important that be upheld going forward. Kasabay ng pagpupulong, pumirma rin ng strategic partnership si Pangulong Marcos at Prime Minister Albanese para mas malakasin ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa iba't ibang sektor. Kasama rin sa nilagdaan nila sa Memorandum of Understanding para sa Work on Holiday Visa Arrangement. Dinagdagan din ng Australia ang kanilang scholarship slots para sa mga Pilipinong gustong mag-aral sa kanilang bansa. Working together, I'm confident Australia and the Philippines can rise to meet the new challenges and help to realise our vision of an open, prosperous, peaceful and stable region. Siya nga pala mga kabayan, babalikan na po natin sandali yung resupply mission na ginagawa po ng Pilipinas doon po sa Ayungin Shoal mga kabayan. Di ba meron po tayo mga malalaki po na mga naval ships pero hindi yan ginagamit po ng ng taga PCJ. Ayun mga kabayan, pero meron po tayong malalaki talaga na mga ships pero ayun mga kabayan, baka siguro ang basa ko dito no sa taga DND, baka siguro ayaw na dito na magkaroon po dito ng mas malakas pa na friction o yung grian mga kabayan kasi kapag gagabitin ho natin yung mga malaki natin na mga naval ships, baka isipin kasi ng taga-China, baka itong taga-Pilipinas naghanap na siguro ito ng gera. Correct ba si Sir Ivan mga kabayan? Meron ho yan at nanawagan ho tayo, di ba? Lagi tayong nanawagan, pati yung mga kababayan natin na every time po na magkaroon dito ng resupply mission, sana yung mga malalaki po ng mga barko natin, meron naman po tayo mga kabayan. So siguro, ang iniiwasan nandito ni PBM na hindi po dito masyado magkaroon dito ng malakas or mataas na tension mga kabayan. Yan po ang iniiwasan. And the good news po sa pagpunta po ni PBM doon po sa Asian Summit ay halos lahat po ng mga leader na nakausap doon ni PBM mga kabayan, suportado po si PBM kasi humingi sa dito ng tulong tungkol dito sa issue po sa West Philippine Sea, and that is a good news. Okay, so pumunta na tayo mga kabayan dito po sa issue ng bigas, but before tayo pumunta doon sa sinasabi ko na si Congressman Marcoleta mga kabayan, binuwiltahan niya itong mga critics po o yung isang firm na kung saan gumagawa kasi dito ng isang survey mga kabayan, pero ang survey po na ginawa nila ay parang or feelings dito ni Congressman Marcoleta, parang paninira ho ito ng Marcos administration. But before that, dito muna tayo po sa balita ng bigas. So, for more details, let's watch this. Bukas na ipamimigay ang hanggang 15,000 pesos na ayuda sa mga nalugi dahil sa price cap sa bigas. Pero habang wala pa yan, diskarte ng mga retailer, may bayad pati plastic kung murang bigas ang bibilhin. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Kaya lang, may bayad na lagyan, 2 piso lang. Kung dati, libre ang plastic sa pwestong ito sa Mega Q-Mart. Ngayon, binabayaran na yan ng mga customer. 2 piso kung bibili ka ng 45 pesos kada kilo na well-milled rice. Libre naman ang plastic kung mas mahal na bigas ang bibilhin. Diskarte ito ni Kuya Ramon at ilan pang tendero para mabawasan ang lugi dahil sa price cap sa bigas. Ayun nga po, kailangan po kami magbabayad dahil simpuro ito pong presyong 45 ay puhunan na namin. Halos ganun din ang benta namin, ganun din puhunan namin. Ay doon lang kami sa lalagyan na bawi. Wala naman kaso yan sa mga customer. Mas nakakamura po kahit may dagdag na 2 pesos sa plastics. Doon sa binibilan namin sa kulo nasa 55 pesos po yung bawat isang kilo po. Ang iba pang nagtitinda, inuubos na lang ang natitirang stock tulad ng sari-sari store na ito na mas pipiliin na lang itigil ang pagbebenta ng murang bigas kesa malugi. Mahal po yung puhunan ngayon, tapos bibenta namin ng mura lang, matatalo po kami. Mas okay po yung hindi na po muna kami mag-stock, wala pong mababawa sa amin.
Karamihan ngayon sa mga palengke sa Metro Manila at Rizal, hanggang 45 pesos kada kilo ang pinipiling ibenta. Kung 41 pesos daw kasing ibebenta at di naman mabili, masasayang lang din daw ang pinuhunan. Mas nag-iingat kasi ngayon ng mga tindero, lalo't lumalaki ang lugi habang tumatagal ang pagpapatupad ng price cap. Doble pasakit lalo't hindi pa dumarating ang ayudang 15,000 pesos kada retailer. Takot din ang maliliit na negosyante dahil baka hindi naman daw lahat maambunan ng ayuda. Dapat kung magbibigay sila, di lahatin na nila, di ba? Hindi lang naman isang tindahan na nalulugi dyan. Oo. Dapat din, kahit ganito, katulad ito maliliit na tindahan, mag-focus din sila, hindi doon sa malalaki lang. Kanina nagpulong ang Department of Social Welfare and Development at ang Department of Trade and Industry para plansyahin ang pagbibigay ng ayuda sa mga apektado ng price cap. Tinatayang nasa 50,000 retailers sa buong bansa ang posibleng makatanggap nito. Pero madaragdagan pa yan, alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Isasama na rin kasi ang mga direhistradong retailer, pati na mga sari-sari store. Base sa guidelines na inilatag ng DSWD, 15,000 pesos ang matatanggap ng mga tindero sa palengke, hindi kasama ang mga supermarket at convenience stores. 5,000 pesos naman sa mga may sari-sari stores. Bukas, sisimulan ang pamamahagi ng ayuda sa mga pampublikong palengke sa Quezon City, San Juan, Manila at Caloocan. Yun nga lang ang included dito ay yung mga nasa mga pamilihang bayan natin, nasa mga wet and public markets natin. What I'm saying is yung mga sari-sari stores, they have to wait pa rin. Baka kasi in a week or two pa natin sila ma-include dun sa ating program kasi mas medyo mahirap yung validation sa kanila. Ang DTI ang maglalabas ng listahan ng mga benepisyaryo. Para sa mga gustong mabigyan ng ayuda, pwede raw magpalista sa pinakamalapit na DTI Negosyo Center. Tingnan nyo mga kabayan kung gaano po kabait dito si PBBM. Di ba? Yung original plan nila sa EO39, yung bibigyan lang ng ayuda mga kabayan, yung mga retailers na po ng bigas. Pero lalahatin na po ni PBBM. Tingnan nyo kung gaano kabait. Pero yung iba mga kabayan, di ba? Natatakot pa rin sila dito. Baka hindi doon sila mabigyan dito ng, ng ayuda na 15,000. Bakit sila dito matatakot? Yung ibang mga sari-sari store nga, bibigyan po ng ayuda mga kabayan. How much more yung mga bigasan talaga ng mga retailers. At doon po sa nagbibinta po ng bigas na kung saan pati yung plastic bag mga kabayan pinababayaran na dito, di ba? Hindi naman makatao yung ganyan eh. Ayaw nang tumulong mga kabayan. Na instead ilibrin lang po. Anyways, bibigyan naman sila dito ng ng ayuda ng gobyerno natin. Siya nga pala mga kabayan, baka tatanungin nyo, baka marami dyan, alam naman natin na marami po tayong mga haters dito. Bakit ko laging sinasabi dito na mabuti pa si PBBM, iniisip niya lahat ng mga retailers mga kabayan? Di ba? Lagi kong nakapoint to kay PBBM kasi ang totoo po, sino po nag-idea ng EO39 ay si PBBM po mga kabayan. Sana po sa mga haters natin dito, maintindihan nyo po kung lagi kong sinasabi dito na mabuti pa si PBBM, mabuti pa yung Marcos administration, kasi nga ang original dyan, ulitin ko, ang original po nagplano niyan si PBBM kasi. Di ba? Maganda po ang kanyang plano mga kabayan. Kaya lang, hindi po natin maiwasan, meron talagang mga uok dyan, mga salot ng lipunan na lagi pong kontra sa mga plano po ni PBBM. Like for example, ito pong si Shilo Magno mga kabayan. But before that, bago ito pumunta sa kanyang issue, dito muna tayo po sa sinasabi ko na kung saan si Congressman Marcoleta mga kabayan, binuwiltahan niya dito yung mapanira po sa gobyerno natin. So, for more details, let's watch this. Ito daw pong pagtaas ng presyo ng pagkain ang nagtutulak sa inflation ng bansa at natuklasan sa isa daw pong survey na hindi para po nasisiyahan sa mga pagsisikap ng gobyerno na bawasan ng kahirapan at kontrolin ang tumataas na halaga ng pangunahing bilihin. Ang survey po sinagawa noong June 22 hanggang 26 at inilabas ito lamang kahapon lamang, Huwebes, na lumalabas daw po na 34% lamang ng mga respondent ang nasiyahan sa performance ng gobyerno sa pamamahala po sa pangangasiwa ng inflation. Yan po, ipinakikita po natin sa telebisyon. 32% na po ang dissatisfied habang 34% naman ang undecided. Kung ikukumpara daw po sa mga resulta ng isang katulad na survey noong nakaraang Marso, napansin ng OCTA ang pagbaba ng kasiyahan sa sa ilang mahalagang issue. 1,200 respondents, edad daw po 18 pataas,
at ang margin of error ay plus or minus 3% nationwide. Ayan po ang resulta ng survey kong. At ngayon, meron atang bago inilabas ngayon, Nelson, di ba? Nakita mo ba yon? Na, yung... Hindi, puntuhan mo. Anong ibig mo sabihin at pinakikita mo yung survey na yan? Kailangan Opo. puntuhan mo. Well, ang punto dito, Kong, sa kabuuan, mukhang ang ating mga kababayan, marami po sa kanila na mukhang hindi po nasisihan sa ginagawa ng kasalukuyang administrasyon para po mapababa ang inflation, Kong. Ako naman, binibigyan ko naman kasalanan yung gumagawa ng survey na yan. Ganun po, sila may kasalanan. Puro survey na lang ng survey. Opo. Dapat mag-survey sila kung paano natin mauhuli yung mga hoarder saka yung mga smuggler. Na nagpapataas ng ano? Oo. Paano, hindi naman ganyang kadali para ayusin yung papataas na o pagsikat ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Opo. Habang yung mga hoarders na yan ay buhay pa. At talagang wala nang ginawa, kundi yung pansarili na lang yung ginagawa. Mahirapan talagang pamahalaan. Pero ako masasabi ko sa iyo, Jen, na talagang ginagawa ng pamahalaan ang kanyang magagawa para sa ganun ay mapababa talaga ang presyo ng pangunahing pagkain ng ating bansa at iba pang pangangailangan. Opo. Sana yan namang mga nagsasurvey na yan. Wag lang yung survey na napakadali para sa kanila yung mag-survey na lalong alam na nila na napakahirap ng kalagayan natin. Alam na nila na mataas ang bilihin. Magsasurvey pa eh. Opo. Parang akala mo talagang itinutulak tayo dun sa nandun na nga tayo sa medyo malapit na tayo doon sa kanal, ano? Opo. Imbes na gumawa sila ng paraan na halimbawa, patatagin nila yung kinatatayuan natin para huwag tayo para makanal. mados doon sa kanal, opo. Para bang hinihila pa tayo eh, di ba? Ganun ho ba? Pero kung halimbawa mag-survey sila sana, na ang survey ay paano po kaya natin mauhuli yung mga kawatan na yan? Paano kaya natin mauhuli yung mga hoarders at mga smugglers na yan? Para sa, anong malay mo? Doon sa kanilang kasa-survey na yan, dyan sila magaling, mahuli natin talaga lahat. At pagkatapos ngayon, kapag nahuli natin yung mga yan, doon pa lang natin masasabi na, ayan, nagkakabisa na lahat sapagat lahat nagtutulungan. Baka ho doon sa 1,200 respondents ko, kasama sa mga hoarder na natanong nila. Palagay ko. Pero ang punto natin, di ba Nelson, kahapon na tinatalakay po namin kung epektibo po ang kampanya ng ating pamala sa puntong ito. Bakit po nagtataasan po ang presyo ng mga bilihin at mukhang, yun nga, siguro, ang tingin ng ating mga pangkariwang mamamayan, hindi ho nababaka ng gobyerno ang pagtaas ng mga pangunahing bilihin, Kong. Paano mo nga mababaka kung itong mga hoarders pilit na itinatago yung mga supply? Kapag yung supply wala sa merkado, talagang tataas ang yung presyo. Supply and demand lang naman ang pinag-uusapan dito dyan eh. Pero kung sa aspeto ng bigas, Kong, wala naman tayong nakikitang kakulangan o scarcity ng supply. Ito, ang dami pong supply sa merkado. Maraming supply sa papel. Nakita mo yung nung pumunta sa Balagtas si Speaker. Nakasama dapat ako doon. Nahuli lang ako sapagkat hindi ko makita yung istasyon ng gasolinahan. Napakaraming palang istasyon ng gasolinahan doon. Nakita mo punong-puno ang bodega natin? Kalahating bilyon ng halaga, ha? Kung ganun karami pala sa mga bodega natin at hindi nilalabas sa tamang panahon para sa ganun ay makabili ang ating mga kababayan, talagang meron talagang deliberate na pagtatago talaga. Marami silang pamamaraan para gawin yan. Ngayon, kapag hindi nakipag-cooperate ang lahat ng mamamayan tungkol dyan, hindi naging vigilant ang mga mamamayan natin, mahihirapan talaga na ayusin natin yung pagbaba ng ating mga supply ng pangunahing pangangailangan diyan. Kaya sinasabi ko, yung sa panahon na talagang nilalabanan natin, doon pa naman sila magsasurvey. Kaya ang palagay ko, yung ginagawa nilang gawin, parang tinutulak tayo sa kanal eh. Ganun ho ba? Imbes na makipagtulungan sila na, tawagin ninyo si Jem, malapit na sa kanal, medyo hilahin yung baka mamaya, para mailigtas natin, mahina na yung ang mata niyan, baka isang hakbang na lang, makanal na yan. Dapat ganun eh. Hindi yung, kung alam nila na napakahirap ng kalagayan dahil nga di pa natin nababaka yung mga hoarders na yan, yung mga smugglers na yan. Talagang marami yan. Tataas at tataas hanggat hindi natin nakuha yung solusyon kung paano natin paano natin mababaka yung mga hoarders na yan, Jen.
Pero ano naman ang punto na ng mga, sabi nila, hindi naman kami hoarder eh. Ang ginawa lang ho namin, namili lang kami ng namili, at tinetsyempo namin na gumanda-ganda po ang presyo ngayon kasi kung napakatumal daw ng bilihan daw po eh. Pagka ayaw nga nilang ibaba, kamukha ngayon, alam mo kung bakit nagbigay ng price cap ang pamahalaan? Opo, yung Executive Order number 39. Para lang matansya natin talaga eh. Kung makikipag-cooperate sila, hindi sila makikipag-cooperate talaga eh. Meron na ipipilit nila, ito special po yung sa amin. Premium. Ika-classify nila premium po. Ito po yung well-milled rice. Regular milled rice, opo. Nakita ko yung discussion nyo nung nakaraang linggo. Opo. Kung hindi magbibigay ng cap, halimbawa, kahit na hindi natin alam kung ganong itatagal, nasa pamahalaan niya, na kay Pangulong Bongbong yan. Ngunit alam ko kaya niya ginawa yon sapagkat yung nasa inya nga, yung kagustuhan niya na wag tuluyang sumipa ang presyo ng commodity na yan. Sapagkat ito, ang bigas talaga, political commodity yan dyan. Tama po. Kung gusto mo talaga na aglahiin ka ng tao talaga, pabayaan mo na talagang pumaimbulog ang presyo ng bigas. Yan ang dapat na kontrolin. Hindi naman siguro ako sa palagay ko, hindi mananatiling polisiya yan din. Okay. Iyan ay isang measure na pansamantala. Yan, at alam kong hindi yan ang policy ng gobyerno. Kahit sinong gobyerno hindi gagawin yan. Ngunit alam ko kaya ginawa para lang ma-arrest yung tuloy-tuloy na pagsipa niyan, sapagkat nga yung supply nga hindi pa natin masyadong nauhuli. Dahil nga itong mga hoarders, marami talaga silang kaparaanan tungkol dyan. Well, parang ang gustong mensahe dito ng gobyerno, may muscle kami, kaya naming i-flex ang muscle. Pero ito muna sa maliit na ito. Pero pagka ito ay nagtuloy-tuloy pa, kaya naming pati yung premium na yan. Parang gano'n yan eh. Para hindi na masyadong lumala, dito muna sa maliit na sa mababang presyo. Pero sa ikalawang araw pangatlong araw na pagkapatupad ng Executive Order 39, sa halip na lumabas po yung well-milled rice at regular milled rice, parang lalo ho nagkulang Parang lalo na wala sa merkado. Pakaunti naman pala. Puro ang nakalabas po ngayon sa merkado, mga premium rice na ang halaga 50 hanggang 70. Dahil ang gusto nilang mangyari dyan, hindi sila susunod. Yan lang naman ang mababasa mo talaga, hindi kami susunod dyan. Yan ang gusto nilang mangyari. Na kung anong gusto namin dikta, hindi na supply and demand to kasi artificial eh. Sana man lang kung talagang makikita mo na kulang talaga yung rice. Hindi, nandyan eh. Ikaw na nga nagsabi kanina, nandyan talaga yung bigas. Nandyan po. Ang problema, ayaw nilang ilabas doon sa panahon na kailangan talagang ilabas para ma-stabilize natin ang presyo. Gagawa ng paraan yan para maiwasan nila. Ang report naman kasi, Kong, ng mga grupo na magkasaka, paano yan maibebenta ng 40, 45? Kasi nabili nila ang palay ng mahigit sa 20, umabot pa ng 30 pesos, Kong. Alam nyo naman, bilang magsasaka po, kung 30 pesos mo nabili ang bigas, kung ang palay, kapag ka naging bigas na po yan, times 2 ang presyo yan, Kong. Alam mo ako sa tingin ko, sa tingin ko lang, hindi gagawin ng Pangulo kung hindi kinakailangan gawin eh. Ayun. Ngayon, kaya ko iniisip na ganyan ang kanyang naging pasya. Itong 41 at saka yung 45. 41 ito yung regular. Yung well-milled rice. Well-milled naman is 45. Yes ito yung talaga para doon sa mga kababayan natin na talagang mahihirap. Para sa kanila talaga ito. Kaya ang gagawin nila dyan, yung retailer na kung sakasakaling nalulugi siya dahil ito talaga ang kakayanin lang ng mahirap. Kaya meron naman siyang subsidy na ibibigay eh. Halimbawa, manggaling sa matatarget mo ngayon eh. Halimbawa, yun talagang gustong magpasakop doon sa 41 at saka 45 dahil sa hindi kinakailangan sumipa, hindi kakayanin na mahirap yan. Alam ng gobyerno na merong magsasakripisyo dyan. Merong matatalo dyan. Kaya nga magbibigay sila ng subsidy. So ngayon makikita mo, na-target mo ngayon. Sinong bibigyan mo ng subsidy? Yung talagang
Yung talagang nag-observe ng patakaran. Yung talagang nagbenta siya ng 41 o kaya 45. So, papasok naman yung ano dun papasok naman yung rationalization dito na, nalugi yun, bigyan natin ng subsidy. Makikita mo ngayon na kahit papano, yung kababayan natin, meron silang linya na kung saan pipila. Kasi kapag pinabayaan mo yan, alam mo, nasa 55 na yung average, nasa 56. Doon sila hirap Sasabihin lang nila, premium ito Premium rice. Alam mo, sa totoo lang, pagka yung taong gutom, hindi na pinag-uusapan kung premium o hindi. Yung lang magkalaman lang yun. Ang pinag-uusapan, ang tinitingnan ng Pangulo dito, yung talagang hindi kakayanin yung ganong klaseng presyo. So okay mga kabayan, bago tayo mag-jump po sa ating next na topic, siyempre shoutout muna natin po ating mga silent viewers, at yung mga viewers na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. Nandyan po, shoutout natin sa kapasalamatan natin si Johnny Armas, nagbigay sa atin ng super thanks na $5 Australian. Thank you so much po. At saka shoutout na po natin ang mga channel members, sila si Cosmo Defender, Fiz Calante, Russell T. Rowell, Via Vivar, and Mel Grace Holmes. Happy birthday kay Jeriel Tolin of Cebu City from Rodolfo Rabor. Also, belated happy birthday kay Cesar Luzares Manimbao from Maria Cristina E. Fernandez. Hi to Pedro Valyad ng Pinablanca, Cagayan. Nandiyan rin po si Ariel Nabura na nandito po sa Saudi Arabia. That's greetings coming from Maricel Nabora. Hi to Marquez Hernandez, Maiti Baiza, Maria Midaseplon. Hi to OPM Labsong Sanchez, Rose Guevara, Teresita Tamalewan, Rose Gagunsaga, Nonoy Florin Hills, Kuya Ulay, Jillian Quezon, Marian Shuko, Susan Guarino. Hi to Johnny Phil. Hi to Australia Santino, Limuel Pasco, Boss Estela, Leonardo Esteliero. I-shoutout po natin mga kabayan si Sir Edgardo Canonigo, Josephine Martinez, Julian Hasmin at Dayday. Nandyan din po si Len Gonzalez, Arceli Givero, Mary Omura, Leonardo Manansala, and hi to Roy Pahila, and hi to Aluha 808. Okay mga kabayan, so dito na po tayo sa issue ni Shelo Magno. Dahil nga napag-usapan po doon kay Congressman Marcoleta, yung tungkol po sa price cap. Dahil po sa price cap mga kabayan, ito daw si DOF Undersecretary Shelo Magno nag-resign kasi ayaw niya daw suportahan yung tungkol sa price cap mga kabayan. At ito po sinakyan talaga ng mga pinklawan, ng mga nihitad mga kabayan, at saka yung mga Liporis po nihitad. Siniraan pa nila. Ang sabi pa ng mga kabayan, ito daw si Shelo Magno nag-resign kasi baka meron daw ditong nakita na hindi maganda na ginagawa po ng Marcos administration mga kabayan. Pero ang totoo niya mga kabayan, hindi po siya nag-resign. Bagkos siya po dito i-terminate kasi nakita po ng Marcos administration na hindi na siya sumuporta dito sa mga plano po ng gobyerno natin, lalong-lalo na yung mga ganda po ng mga plano mga kabayan ayaw nang suportahan. Bakit? Kasi gusto niyang magpakalini mga kabayan. Lini lutang. Yes, si Shelo Magno mga kabayan, isa po siyang pinklawan. Even though na pinagbigyan sila dito, kasi nga siyempre si PB mga kabayan, naniniwala sa dito na 'di ba sinabi niya po noon na kapag siya na po dito ang magiging presidente, magkakaroon dito ng unity mga kabayan. Kung saan kulay ka man, tatanggapin ka or i-appoint ka. Ito pong si Shelo Magno mga kabayan, literal po siya na supporter po ni Lini Lutang at meron tayong ebidensya na ipapakita mamaya. But for that, para po maintindihan lahat mga kabayan, ipapakita ko muna sa inyo yung buong balita. So, for more details, let's watch this. Expired na tenure ang nakasaad sa dokumentong natanggap ni dating Finance Undersecretary Shelo Magno na napabalitang pinag-resign. Pero sabi po ng palasyo, dapat inasahan na ang termination ng kanyang appointment dahil hindi raw nito suportado ang administrasyon. At yan po ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Umugong ang balitang pinag-resign daw bilang Finance Undersecretary si Shelo Magno dahil sa kanyang Facebook post. Dito nag-post siya ng graph patungkol sa Law of Supply and Demand at sinabing namimiss daw niya ang pagtuturo bilang dating Associate Professor sa UP School of Economics. Hindi niya sinabi sa post kung ano ang pinatutungkulan ng graph, pero ilan sa nag-comment, kabilang ang ilang kapwa Professor ni Magno, may patutsada. Hinimok si Magno na magturo din daw sa mga nasa gobyerno at ipakita ang graph sa Department of Agriculture at Department of Trade and Industry.
May spekulasyon na may kinalaman ito sa pinatupad na kontrobersyal na price cap sa presyo ng bigas na inirereklamo ng mga rice retailers. Sa statement ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi nitong na-terminate ang appointment ni Magno dahil malinaw daw na hindi ito sumusuporta sa administrasyon at mga programa nito sa nation building. Tutol umano si Magno sa mga polisiya ng administrasyon at ipinaalam ito sa publiko sa pamamagitan ng social media bago pa umano maupo sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Sinusuportahan raw ni Bersamin ang malayang pagpapahayag pero hindi raw makatwiran na bahagi ng administrasyon ang isang taong naninira umano dito. Hininga namin ng pahayag si Magno pero nagsabi itong hindi muna siya magbibigay ng pahayag. Sa kanyang bagong social media post, ipinakita ni Magno ang sulat mula sa Office of the President na nagsasabing nag-expire na ang kanyang tenure sa DOF at agad itong epektibo. Sabi ni Magno, kinararangal niyang nagsilbi siya sa gobyerno. Makatutulog daw siya ng mahimbing dahil ginawa niya ang kanyang best sa pagsisilbi sa bansa at sa mga kababayan niya. So yun nga mga kabayan, doon kasi nag-umpisa sa kanyang post sa Facebook yung graph na ipinakita niya na law of supply and demand mga kabayan. Sa kasama niya ay misteaching daw. Gunggong naman kasi itong si Shelo Magno mga kabayan, ayaw niyang suportahan po ang plano at sinabi ni BBM na itong mga pricing po na inilabas ngayon sa mga presyo ng bigas mga kabayan, that is an artificial. Dahil nga dito sa mga hoarders at sa smugglers. Pero ayaw niyang suportahan mga kabayan. Pero alam nyo, napag-alaman kasi dito at marami dito ang nakapagsabi na itong si Shelo Magno, isa po siya dito sa salot ng lipunan mga kabayan or anay na nandyan po sa Malacanang or nandyan po sa gobyerno natin mga kabayan. Bakit? Gusto niya kasi dito na magpaka Lini Lutang. Idol niya kasi si Lini Lutang mga kabayan at meron tayong ebidensya niyan. Yan po si Shelo Magno ay supporter po yan ni Lini Lutang mga kabayan. At alam niyo ba, may nakalap rin po na balita si Raiban at may nakita pa akong ebidensya mga kabayan na itong si Shelo Magno, isa pa itong anti-Marcos. Yes, totoo yan. Sa kanyang post po sa last 2016, mismo sinabihan niya, ito'y patama po ito kay Apulacay mga kabayan. Ang sabi sa kanyang post sa last 2016, buti na lang nakita natin mga kabayan, sabi niya, may you not rest in peace, #Marcos not hero. Tingnan nyo, kumpirmado po na siya ay anti-Marcos mga kabayan. Pero tingnan nyo kung gaano kabait si PBBM mga kabayan, hindi siya nagtatanim dito ng galit. Inappoint pa rin niya po si Shelo Magno kasi ang sa tingin ni BBM, makatulong ito si Shelo mga kabayan. Pero ang tingnan nyo ang kanyang ginawa, naging anay siya ng lipunan, unti-unti niya ditong siniraan po yung mga plano dito ni BBM, magagandang mga plano ni BBM, at least nakita ito mga kabayan at nakita kagad ito ni E.S. Bersamin. So tama lang po na ito'y terminate kasi ang sabi ng iba mga kabayan, nag-resign daw itong si Shelo Magno. That is fake news. Hindi po siya nag-resign, siya po'y terminate talaga mga kabayan. So ito'y aral, bigay aral diyan po sa mga pinklawan, mga dilawan na inappoint ni BBM. Abay magtino-tino po kayo at mag-isip-isip po kayo. Hindi niyo ba nakikita? Binigyan kayo ng chance po ni BBM na makatrabaho diyan sa gobyerno natin. Na instead sana po kay BBM, yung po mga Marcos na mga supporter ang kanyang kinuha sana dito. Di ba mga kabayan? Marami naman po na mga qualified na mga sumusuporta sa kanya sa panahon po ng eleksyon. Pero at least I respect po BBM na gusto niya dito gusto lang po niya dito ng unity team. Okay naman po as long as kaya lang po niyang dalhin ang kanyang trabaho or panindigan ang kanyang trabaho at magtrabaho siya ng matino mga kabayan. Okay lang po yan. So dito na tayo sa issue po ni Rendon Labrador mga kabayan kasi gusto kong pitikin itong tenga na to ng gunggong na to kasi sinaraan niya dito yung Marcos supporter, mga Marcos loyalist. Sabi niya tayo daw ang nag-mass report ng kanyang channel mga kabayan or ang kanyang mga social media accounts na hindi ba niya alam na hindi yan gawain po ng mga Marcos supporter. Yang mass reporting na yan po ay signature move. Sakto ba signature move? mga pinklawan, sakto ba signature move? Yan po ay gawain talaga ng mga pinklawan na kung saan kapag sa tingin ng mga kabayan
kababayan, sila po dito ay naging dihado na or matatalo na, yan po ang move nila, mass reporting kagad mga kababayan. Kasi ang sabi ho dito, babasahin ko lang yung post ni Rendon Labador mga kababayan, sabi niya, hindi na tama yan. Hindi na reasonable ang mga dahilan ng mga pagre-report ninyo. Pati email ko, banned na ako. Ngayon, dinagdagan niya makabayan. Sabi niya, saan galing yung 30 plus million na nagre-report? Bakit ngayon lang kayo naglabasan? 30 plus million na nag-report, meaning yung mga Marcos supporter mga kabayan. Hindi yan gawain po ng mga Marcos supporter, itong gunggong na ito. Alam niyo, may ipapakita ko dito na ebidensya mga kabayan na ang gusto talaga or nang hikayat dito na i-mass report po yung mga accounts ni Rendon Labador, yung mga pink clown mga kabayan. Una sa ating listahan, ang itong account po na Kapamilya Forever. Kapamilya Forever mga kabayan, mga fans po ito ng Showtime, lalong-lalo na mga fans po ito ni Vice Ganda mga kabayan. Sabi ito ng Kapamilya Forever, ito pasimono kaya nasuspindi ang Showtime mass report. Ngayon dinagdagan mga kabayan, on the other day may post ito alt it's Showtime na. Sabi niya, calling all madlang people to mass report Rendon Labador Facebook page. Tulong-tulong po tayo upang maban siya. Salamat madlang people. So ngayon Rendon, sino ba ang nag-mass report ng inyong mga account? Di ba na, kahiyano, sarap sampalin itong gunggong nito. Yung pong mga pinklawan ang nagmasipot sa kanyang account makabayan. At meron pa akong ebidensya. Ito ang malakas talaga na ebidensya na itong si Vice Ganda makabayan ang nanghihikayat po na i-mass report ang account ni Rendon Labador. Ipaparinig ko sa inyo makabayan. Ako lang i-play dito kasi yung may background kasi na medyo copyrighted na music. So ipaparinig ko lang makabayan. Nakapag-mass report na ba lahat? Nakapag-mass report na ba lahat? Oh, 'di ba? May ebidensya tayo makabayan. 'Di ba? Si Vice Ganda po nang hikayat dito na siya nang hikayat sa kanyang mga fans na i-mass report po yung account ni Rendon Labador. Pero itong si Rendon, pinagbintangan niya yung 30 plus million na mga supporter makabayan, meaning yung mga Marcos supporter. Sana mag-isip-isip rin to minsan si Rendon makabayan. 'Di ba? Alam nyo, nakikita nyo dito na minsan ipinagtanggol ko tong si Rendon makabayan kasi nakikita ko naman talaga sa mga post niya or hindi naman po lahat, may mga post na makabayan, nakakatulong po dito sa issue po ng panggoberno natin. Nakatulong naman talaga, pero hindi lahat makabayan. 'Di ba? Sinasabi ko rin dito na marami talaga sa mga post dito na mga katoksikan. Ngayon, ang kinontra makabayan at saka mambinira niya lagi, ito pong si Vice Ganda. Pero natakot siya na sasabihin na 15 million na boto or 15 million po na na mga supporter makabayan. Kasi kapag sasabihin niya na 15 million plus na supporter, yun po ang mga pink clown makabayan. Inatakot So anyways, bago tayo mag-jump po sa ating next topic makabayan, chatan muna natin po si Biyahe ni EJTV, Elina Camara Lopez, Bele Chu, Angelita Holsinger, Samuel Membrano, hi to Susan Guarino, Erickson Tismo Blanc, Evangeline Wilbarn ng Clarin, Misamis Occidental, hi to Tony Velia from Cavite City, Marilo Bidnarek, Florilyn Malaputi na nandyan sa Diba, Fujairah, UAE, and hi to Bernardino Sorio, shoutout daw sa Batch 29, Como, nandyan po sa Rome, Italy, and hi to Ryan, Carclia, Sensitivere, Riddler, Trexie, Lily, Carmen, Jody, Red One, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, hi to Ma'am Self, Ma'am Bichacha, Mami Lu, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords family. So pag-usapan natin mga kabayan, si Pura Loca Vega. Kasi nga hambog mga kabayan, nagpunta na siya doon sa korte na kung saan before siya pumasok sa korte mga kabayan, nag-selfie muna siya dyan po sa labas ng korte sa Department of Justice. Sabi ito sa balita, Pura Loca Vega pumunta na sa korte, iginiit na drug is not a crime. Totoo naman talaga, drug is not a crime. Sabi pa dito mga kabayan, basahin muna natin po yung balita. Ang sabi niya, pumunta sa korte nitong Biyernes, September 8, ang controversial drug artist
na si Pura Loca Vega o Amadios Fernando Pagente sa tunay na pangalan upang harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Sa kanyang Instagram, nag-share ng selfie niya si Vega habang nasa harap ng Quezon City Hall of Justice. Iginit niyang hindi isang krimen ang pagdadrag. Sabi niya, makabayan, "Let me state and reiterate that drug is not a crime. This experience has highlighted hypocrisy and is an education on hate." Sabi niya, makabayan. So yung kaso na yon, yung i-final po ng grupo ng Philippines Jesus Movement, makabayan, yung kaso na yon. Okay, so sasagutin muna natin, makabayan. Ito pong sabi kasi ni Vega, sabi niya, drug is not a crime. Actually, ang drug is an art, makabayan. Wala namang problema yan kung maganda ang ginagawa mo na art. Kaya lang ang kanya pong ginaya, makabayan, kalapastanganan po ito kay Jesus Christ o sa paniniwala po ng mga Katoliko. Kasi nga, like for example, yung sa remix po ng Ama Namin, hindi naman maganda, makabayan. Depende naman kasi kung ano ang ginamit niya na art ito or ginaya niya na art, makabayan. So hindi naman po natin siya hinusgahan kung ano siya, kung anong gender siya meron, nasabi niya. Hinusgahan na po natin siya kung ano po ang kanyang ginawa doon po sa kanyang ginawa sa imahe po ni Hesus Kristo. Sasabihin niya ngayon, makabayan, this is hate daw. Siya naman kasi dito ang gumawa kung bakit naging hate siya ngayon ng mamayang Pilipino. Kasalanan niya, makabayan, di ba? This is hate, hindi man hatred yan eh. Talagang sinampulan ka lang. Yan po ang tama na term, makabayan. Sinampulan siya dito, di ba? Agree ba kayo, Sir Ivan? So anyways, yan po yung mga nakalap ng mga balita ngayong araw, makabayan. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat po sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. So mga kaabayan, before po natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Heavenly Father, as the morning light breaks through, I come before you with a grateful heart. Thank you for this new day, a gift filled with possibilities. Grant me strength to face challenges, wisdom to make right decisions, and compassion to love others. Guide my steps and fill my heart with your grace. In Jesus' name, I pray. Amen. So maraming salamat, mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang